ano nating open air tayo, okay? Open air. Kasi pag nagsara ako, ang init, darling. Okay. So, hello, my dear Scorpio. Hello, 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 my dear. Welcome or welcome back sa ating channel. YouTube man yan, Facebook man yan, okay? Sa ano man ako napapanood. And good morning, good afternoon, good evening to you, my dear. What time you are watching this gorgeous, gorgeous. Okay, so my dear Scorpio, ang gagawin natin ngayon is ang yung first 15 days of November. This is from November 1 hanggang November 15, 2025. And this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And for Facebook, ano ba yun? Bakit nasa Facebook na naman yung utak ko? For any private reading. Okay, private reading, inquiry, inquire, or booking, or reservation, okay? Maaari lamang po na mag-message sa ating Facebook page and WhatsApp. Okay, yun na nasa isip ko kanina, kaya nabanggit ko yung Facebook, okay? Sa ating Facebook page and WhatsApp, paano? Nasa description yan. Nasa baba yan. Click mo yung more, makikita mo doon, okay? Sa description ng video. Okay? Kasi meron pa rin talaga ako nakikita na, paano po? Punta ka doon sa baba. Bakla ka. Okay. So, let's go na tayo, my dear Scorpio. Let me see what is going on sa yung first 15 days of November. Olo, isang buwan na lang. Christmas na. Mga ngaruling na ako sa inyo. Yanda nyo na ang aking mga alam mo na. Okay? We have here the energy of the Four of Pentacles sa area to ng career. Okay? Once again, unang card ko is always career. Okay? So this is the area of career. Okay? So definitely parang this is nice at the same time not so nice. Okay? Kasi meron mga problema pa rin sa usapin ng pinansyal. Meron pa rin talagang mga issue. Meron pa rin talagang mga something sa usapin ng pinansyal, my dear Scorpio. Pero kasama niya kasi sa ilalim is yung ating High Priestess, which is energy of like kaalaman, revelation, katotohanan. So there's a tendency, my dear, sa first 15 days of November, magkaroon ka talaga, my dear, ng mga realization kung bakit nagkaganon yung problema mo sa usapin ng pinansyal. At ang pinakamaganda dito or ang maganda na energy dito, my dear, sa combination ng dalawang card na to is yung makaisip ka ng paraan kung paano mo ma-change itong situation na ito. Okay? So, yun lang yung kaya sabi ko, it's not so good, it's not so bad. Bad kasi nandun pa rin yung problema. Good kasi para nagkakaroon ka ng realization kung bakit nagkaganon yung problema mo sa usapin ng pinansyal, and makakaisip ka ng paraan. Magkakaroon ka ng mga any idea, okay, kung paano masusolusyonan yung iyong problema sa pinansyal. Okay. So, let's go tayo sa connection. Sa area na to, my dear, family, friends, and relationship is welcome kasi hindi naman lahat kayo in a relationship. Okay. Let's go tayo, dear. We have here the energy of the Four of Wands, okay? And the energy of the Moon card. Okay, you will feel sad, okay? Moon card is energy of, yes, una ko nasagap is energy of sadness, okay? Connected. Baka siguro sa mga araw na to, meron kang mga family member na namimiss mo, gusto mo makasama, yung mga ganon. You feel also sad if just in case nagkakaroon ng parang mga separation, wall, boundaries between sa family, friends, and relationship. Para ka nalulungkot. And sabi ko nga, parang, nasabi ko ba? No? Parang ano siya, it's more on parang you feel sad and siguro you are asking question why. 'Di ba? You're asking question why, bakit nagkaganon, bakit kami nagkaganito, mga ganon, okay? Once again, relationship, friends, and family is welcome sa area na to, okay? Basta yun na nakukuha ko. Tingnan natin yung overall na aura mo and energy mo. Ano yan? What is that? I was distracting. So, katuloy, parang, alam mo, parang may naghihiwa, tapos dinadahan-dahan niya kasi alam niya nagre-recording ako. Ano yan? Ayusin mo yan. Okay, we have here the Wheel of Fortune, my dear. Okay, so this is your energy, okay?
Wheel of Fortune is more on, ang nakukuha ko dito is more on, maganda siya na overall na energy, kasi I feel na, for some of you is like, nandun pa rin yung hope ninyo na parang this is going to be okay, this is going to be fine. Energy ng pag-try or try again if just in case meron mga nangyari mga failure. So this is a very very nice my dear na energy para sa overall na energy mo. Tingnan natin kung ano yung binabalance my dear ng ating Wheel of Fortune, ang kanyang left and the right, okay? We have here the energy of the Hangman and the Six of Cups. Okay, so sa energy ng dalawang card na to, I can feel na if you have any situation. Okay, if you have any situation, my dear, na let us say sa trabaho, sa pera, sa money area, okay, nandun pa rin yung energy mo, my dear, na okay, masusolusyonan ko to. And parang binaback up yun, my dear, ng first 15 days of November by giving you the realization. The realization, my dear, na Scorpio, kaya nagkaganito yung buhay. Kaya ka nagkaganito, my dear, because of this, because of that, because of that. Yung mga ganon, okay? And ito yung mga pwede mong gawin. Kasi, itong hangman na to, kahit sabihin natin, my dear, na nasa situation siya, my dear, na ganyan, okay? Still, kung makikita mo, may halo yung kanyang ulo sa baba. So, it's more on parang maraming meaning sa kanya. Minsan, it's more on awakening, spiritual awakening. Minsan, looking things in a different way. Tingnan mo yung sitwasyon sa ibang angulo. Yung parang ganon. Kumbaga, kahit hindi na maganda yung nangyayari, binibigyan mo siya ng deeper meaning or deeper understanding. Dito sa card na to, this is energy of your connection, okay? Yung mga issue, okay, na may kinalaman sa connection, okay? Family, friends, and relationship na posibleng matagal na, okay? Or yung mga separation na medyo matagal na. Meron ka pa, nandun pa rin yung hope mo na, ay, darating yung araw. You are sad na ganun yung nangyari, pero at the same time, nandun pa rin yung hope mo na darating yung araw, magko-cross din yung landas namin, mabubuo din yung pamilya, magiging okay din kami, magkakausap din kami, okay? Once again, dito sa area na to, family, friends, and relationship is welcome kasi hindi naman lahat kayo ay in a relationship. So, based on your situation. Okay, let me see, punta tayo sa yung heart. Munti kang pa nahulog. The King of Wands, the unstoppable na energy. Actually, yung heart mo is like nagpa-pump siya. Okay? Nagpa-pump siya ng, basta, okay, nagpa-pump siya. Kasi si King of Wands is unstoppable yung energy niyan. Okay? Pag sinabi niya, my dear, na gagawin ko to, gagawin ko yan. So, there's a tendency, my dear, na makaramdam ka ng kakaibang excitement sa heart mo. Okay? So, maganda siya. I love yung energy ng ating King of Wands. Okay? Wheel of Fortune and the King of Wands, maganda siya kasi that is energy of passion and determination, my dear, sa area mo. Okay na, okay, gagawin ko to, masusolusyonan ko to, magiging okay to. Maganda siya. Tingnan natin yung binabalance ng heart mo, yung kanyang left and the right. Let me see, darling. What is going on? Yung kanyang left and the right. Oops. Wait a minute. We have here the Knight of Wands, okay? Another aggressive na energy sa area ng iyong career, okay? And let me see. The Ten of Wands, okay? Uy! May Ten of Wands ko sa area ng connection. Actually, ang nakukuha ko sa area ng connection is gusto mo magkaisa. Gusto mo magtulungan, okay? Gusto mo mawala yung tension, okay? Na if there's any problem sa loob ng family or sa loob ng relationship, is pagtulungan siya. Yun ang nakukuha ko over here. So, as of this moment, my dear, kahit nasabihin natin na mag-isa mong pinapasan tong mga wands na to, parang iniintindi mo, iniintindi mo siya, yun ang nakukuha ko over here, na for some of you, baka maisip mo, sabi ko nga sa energy ng connection, may konting sadness, okay, may konting kalungkutan ka talaga mararamdaman, my dear. Because of, there's a tendency, my dear, na dapat sama-sama tayo, dapat nagtutulungan tayo, yung mga ganun, my dear, okay? So, yun. Okay. Yun lang muna. Sa energy ng Knight, this is more on explore. Okay? Given na siya kanina pa, my dear, sa energy ng career mo, na talaga makakaisip ka ng mga solusyon, my dear, sa usapin ng iyong problema na may kinalaman sa usapin ng financial. But, the problem, yung problem na may kinalaman sa usapin ng financial ay nandoon pa rin. The good thing is,
yung overall na energy mo kasi is napaka-strong. Okay, napaka-strong kasi yung heart mo is unstoppable talaga siya. So whatever disaster or whatever is happening talaga, my dear, sa area ng iyong money and career, nandoon pa rin talaga yung determination at saka yung hope, okay? So, yon. But kung tatanggalin lang natin, my dear, yung overall na energy mo sa area ng career is, Four of Pentacles, my dear, sa area ng career, and the Four of Wands, my dear, sa energy. 444, okay? 44, okay? I can feel na parang meron hindi balance over here. I can feel na meron hindi balance, pero nandoon pa rin talaga yung kagustuhan mo talaga, my dear, Scorpio, na maging balance kung ano man tong dapat ma-balance. Okay? So, let's go tayo, my dear. Last 3 cards na lang tayo. Last 3 cards na lang tayo, my dear Scorpio. Let me see, darling. Okay, we have here the energy of the Nine of Swords. Okay, this is energy of overthinking. Nasa area to ng iyong career, okay? Sleepless night, overthinking, mga ganon. Okay, so nandoon pa rin siya, okay? Kahit nasabihin natin na talaga na never, parang hindi susuko yung energy mo, nandun pa rin talaga yung mga sleepless night at saka pag-overthink sa area ng career. Okay, nandun pa rin talaga siya. Okay, yung mga stress, nandun pa rin talaga siya. Okay, given pa rin talaga siya. Okay? We have here the Emperor, okay? Sa area ng connection, okay? So, palaban, I can feel for some of you nilalaban ninyo yung connection, okay? Sabi ko nga, nandoon pa rin talaga yung hope, nandoon pa rin talaga, baka yung iba sa inyo is the breadwinner or parang head, my dear, ng family, parang ganon. Baka ikaw yung tumatayo na breadwinner or ikaw yung tumatayo na head of the family, okay, yun na nakukuha ko. Kasi Emperor yan. So, kahit nasabihin natin, my dear Scorpio, na parang nahihirapan ka or parang ang bigat, my dear, nung sitwasyon mo, because parang you need some help dito sa mga bagay na nangyayari sa area ng connection, kinakaya mo siya because of siguro yung title, okay, na, ay, ako breadwinner, ako yung nanay, ako yung tatay, because of your title, yung parang ganon, okay, sa akin lang sila umaasa, yung mga ganon. So, I think parang yun ang nagpo-push din sa'yo, my dear, na parang gampanan yung tungkulin bilang si Emperor, okay, ng connection, na ikaw dapat yung umiintindi sa lahat, ikaw dapat yung umuunawa, ikaw dapat yung nag-a-adjust, kahit na nahihirapan ka na. Okay, so last card tayo, my dear Scorpio. Last card tayo, we have here the energy of the Sun card. Possible to, my dear, na yes. Okay, okay. So, possible na magkaroon ng change sa area ng career, okay? Sa area ng iyong money, may mga ma-resolve talaga. Bago matapos ang first 15 days of November, meron mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na hindi naman 100% na okay, pero at least medyo gumalaw-galaw siya. And if you have any problem na may kinalaman sa any connection, kahit na siguro mag-isa ka lang, my dear Scorpio, is magiging okay siya or may tataguyod mo siya. Okay, yun ang nakukuha ko dito. This is a very, very positive na energy. Don't be surprised, my dear, sa first 15 days of November if meron mga mag-start na mga communication. Kunyari, nag-away kayo or meron mga hindi pagkakaunawaan or mga alitan, don't be surprised kung meron mga biglaang mga pagkukrus ng landas, yung mga ganon. Hindi naman siya as in like magiging okay talaga kayo, pero there's a tendency na meron mga konting chit-chat, meron mga konting pag-uusap na mangyari, okay? It's more on the magnet force, my dear, na parang hinihila na mag-cruise yung landas nyo nung tao na yon. So, don't be surprised, my dear, kung meron mga ganon. Pero once again, hindi kayo magkakaayos right away sa energy ng first 15 days of November. There is a possibility lang na magkaayos kayo sa mag-start yung clarity, yung something issue, yung mga ganon sa first 15 days of November. Pero hindi pa talaga kayo as in like okay, kasi I can feel na parang may mga something. Or kung hindi man to sa'yo, posibleng sa mga ilang member. Okay, posible, my dear, eh. Kung hindi man to sa'yo to, for example, yung dalawang kapatid mo ay nag-aaway, o yung nanay mo at saka si ganito nag-aaway, there's a tendency na makarinig ka na parang nag-uusap na sila ulit, or mga ganon, yung mga ganyan na eksena. But sa usapin ng iyong career, my dear, there is a possibility, my dear, na merong mga bagay na mag-umpisa na, my dear, na parang gumalaw ng konti, okay? Gumalaw ng konti. Like, hindi pa siya 100% na-resolve, pero posibleng makaisip ka na ng paraan kung paano maaayos, my dear, yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Medyo parang, medyo makahinga-hinga ka ng konti, mabunutang ka, my dear, ng tinik, my dear, sa kung ano man yung problem mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Bottom deck of the card is the Seven of Wands, the defensive na energy. So, it's more on
'Diba? On your belief system lang talaga. Okay. So, my dear Scorpio, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.